Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Papuri sa Diyos. Papuri. Maraming salamat po muli. No? Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. No? Once again, good morning, church. Handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Okay. Pero bago ang lahat, samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa mga oras na ito, ikaw po'y aming inainanyahan sa lugar na ito. Pagharian mo po ang lugar na ito. Samahan mo kami sa aming pagpupuri at pananambahan sa iyo, Diyos. Ama, ako po'y nagmanikluhod sa iyong harapan sa mga oras na ito. Puspusin mo po, nagpapala ang iyong lingkod. Narito po ko, hinahandog ko po ang aking sarili sa iyo. Gamitin po ninyo ang inyong lingkod sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Puspusin mo ako ng karunungan at kaunawaan, nang maihayag ay iyong kalwalhatian, karangalan sa lugar na ito, Ama. Salamat po sa kalakasan at karunungan na sa araw-araw na ipinagkakaloob mo sa amin. Ama, puspusin mo at ang bawat isama, ang bawat puso, ang bawat isipan narito, ang bawat pamilya, puspusin mo ng papala sa umagang ito. Ang iyong mga salita ay aming papaunin at aming maipapamuhay sa araw-araw, Ama. Ikaw po ang maging gabay at mag-ingat sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, isang karangalan na ako yung muling makatayo sa inyong harapan para magamit ang inyong lingkod para sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Ihanda po natin ang ating mga Biblia. Ang ating teksto po ay mababasa sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 7. And today I'm going to talk about anxiety. Anxiety. Okay, so ano ba ang basahin po natin ang definition ng anxiety. Galing po sa Wikipedia. Ang sabi diyan, anxiety is an emotion which is characterized by an unpleasant state of inner turmoil and includes feelings of dread over anticipated events. Anxiety is different from fear. So hindi ito kaparehas ng in that fear is defined as the emotional response to a present threat, whereas anxiety is the anticipation of a future one. Amen? So, yung fear, nararamdaman natin kapag sa pangkasalukuyan, kunyari, example, may sumabog na bulkan, nararamdaman natin yung fear. Diba? Natatakot tayo sa pwedeng mangyari.
O di kaya mayroong patayan sa isang lugar, nandun ka, natakot ka, di ba? Pero itong anxiety, nararanasan natin kahit hindi pa nangyayari. Amen? Ito po ay katulad ng sinabi na, nababalisa. So, pwedeng mangyari sa kahirapan. No? So, anong connection doon nung anxiety sa babasahin nating teksto? No? So, basahin muna natin para ipaliwanag kung paano naging na-relate ito. No? Okay. So, yung text natin, 1 Peter chapter 5, verse 1 to 7. Ang sabi dito, to the elders among you, I appeal as a fellow elders and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. In the same way, you are younger. Sabi niya sa mga kabataan, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourself with humility towards one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Nawala. Cast all your anxieties. Sabi doon, cast all your anxieties to me because I care. Putol. Hindi nagkasya. Okay, sige. So, yun po. So, overview. Itong teksto na binasa natin ay sulat ni Simon Peter, no? Apostle Peter, sa 5 probinsya ng Asia Minor. Ito po ay, based on my research, ito pa ay, sa ngayon, ito yung bayan o yung bansang Turkey. Okay? So, including, next slide po, nandiyan na. Yan. Including doon sa ina-evangelize ni Apostle Pablo. So, anong sabi dyan? Sabi niya, this letter addressed to the Christian communities located in 5 provinces of Asia. Mababasa natin sa 1 Peter, chapter 1, verse 1. So, research, buksan nyo yung mga Biblia sabay, i-research nyo kung tama yung aking ipapahayag sa inyo. No? Reference natin yan, including area evangelist by Paul, Acts 16:6-7. Okay, research nyo para hindi alikabuka ng mga Biblia nyo sa bahay. Buksan nyo, basahin nyo. No? So, reference. Christians there are encouraged to remain faithful to their standards of belief and conduct in spite of threats. Bakit po? Bakit po may threats? During this time, kaya nasumulat si Peter sa mga mananampalataya dahil sila ay nakakaranas ng anxiety because of Christian persecution. Nababalita, dun sa lugar na to, pinipersecute yung mga Christian. Tinutugis, pinapatay. Kung ikaw, hindi ka makakaranas ng takot, pangamba, hindi mo mararamdaman, no? Magdadalawang isip na magtutuloy pa ako bilang Kristiyano, papatayin ako. Kayo, kapatid, kaya nyo bang ipaglaban ang pananampalataya nyo kung ikaw marinig mo ang balita na mga Kristiyano pinapatay? Remember the news doon sa United States na isang iglesia, pinasok ng isang tao at binaril silang lahat. Naalala niyo ba yun? Nabalitaan niyo ba yun? Biglang pumasok yan, pinagbabaril. Hindi ka ba matatakot? Yung gano'n. So you will feel anxiety. No? Sabi kanina sa nabasa natin, no? Pakibalik nga, sister, sa next slide pa, doon sa definition. Sabi dito, unpleasant state of inner turmoil. No? Pagka sinabi mong ganon, yung kabalsaan, nararamdaman natin.
No? Mayroon tayong confusion. No? Mayroon tayong pagdadalawang isip. Kung ako ba'y magpapatuloy pa o hindi. No? So, ganun. Ganun po ang nararanasan nila, ninaranran. Kaya, ito pong sulat na to ay ipinadala niya para palakasin ang kanilang kalooban at magkaroon sila ng kapanatagan bilang mananampalataya. So, that's why anxiety, there is anxiety in the future. No? So, next, ano po ang rekomendasyon, no? So, 3 bagay yung rekomendasyon ni Peter before Simon siya. So, Apostle Peter sa mga mananampalataya. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Amen? So, handa po ninyo ang inyong mga puso't isipan sa ating pag-uusapan. So, unang puntos po, sabi dito, masyadong be shepherds. Buksan ko na lang yung Sabi doon sa chapter 5, verse 2, unang puntos na sinasabi ni Peter sa atin. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them. Ito yung ina-address niya, no? Ina-address niya sa mga pastors, elders, sa lahat ng leaders, workers of the church. At the same time, pwede natin itong i-address ngayon, mag-i-eleksyon sa mga presidente, vice-presidente, mayors, senators, lahat ng mga leaders. Ito po ang sabi niya. Diba? Mayor, kahit barangay kapitan, lalong-lalo na sa nanay at tatay. You are leaders of your own family. Ito po ang sabi. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must. So, gawin nyo ito dahil kailangan o nararapat. Ngunit, gawin nyo daw ito because you are willing. Willing kayo, tinanggap nyo yung responsibilidad na yun. Willing nyo, tinatanggap yung responsibilidad na to as God wants you to be. Not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Not lording it over those entrusted to you, but being example to the flock. Napakaganda, no? Liwanag, napakaganda. Gano'ng kahalagaan? Ba't paano ito makakaapekto sa ating mga nararamdaman kapag ginawa natin itong sinabi ni Apostle Peter? Napakahalaga po kasi, mga kapatid, alam mo ba, kapag alam mo ang isang, example, namumuno, dali na lang natin, si nanay at tatay. Kapag nakikita mo ang iyong nanay at tatay na mapagkakatiwalaan at tinuturuan ka, na nararamdaman mo ang kapanatagan na hindi kanyang pababayaan. Amen? Minsan, mayroon akong napanood na video, ewan ko, sinare ko yon. Sabi niya, pastor siguro yon. Tinanong niya yung dalawang anak niya. Sabi niya, anak, nag-aalala ka ba ng kakainin mo bukas? Sabi ng anak niya, hindi. Ikaw, nag-aalala ka ba kung may pangbayad ka ng tuition bukas? Dalawa yung anak niya. Sabi ng isang anak niya, hindi po, Papa. Sabi ng isa ulit, nag-aalala ka ba ng pangbayad mo sa kuryente natin? Sabi ng isang anak, tinanong niya hindi po, Papa. Nakakatulog ba kayo ng mahimbing sa gabi? Sabi ng dalawa, opo, Papa. Bakit? Kasi alam namin nandyan ka. Amen? Kasi alam namin nandyan ka. At ikaw po ang gagawa ng lahat ng paraan. Amen? So, mayroon tayong kapanatagan kung alam natin, ang nanay at tatay natin, ginagawa ang lahat para sa kabutihan natin. Ganon din ang ating Ama. Kaya dapat natin ipahayag doon sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, kapatid, ang kabutihan ng Diyos para magkaroon sila ng kapanatagan na hindi sila pababayaan ng Diyos. Dumating man ang panahon na mangyaring hindi maganda sa ating mga buhay. Amen?
naalala ko yung last election, sabi ko ganon doon sa Marikina. Ang tumakbo nun si Bayane, tsaka yung mayor ngayon, di ba? Sabi ko sa mga kaibigan ko taga Marikina, napakaswerte nyo. Bakit? Kahit sinong manalo, may kapanadagan kayong mabuti ang leader ninyo. Amen? Di ba magkagaling yun eh, si Bayane, tsaka si, yung, ngayon, si Marcel Teodoro. Di ba? Yun din dapat ang ating pipiliin na para magkaroon tayo ng kapanatagan. Hindi yung mag-aalala tayo, pag nanalo si ganito, ganyan. Di ba meron ganyan tayong kwentuhan? Naku po, pag nanalo si ganito, ganyan, ganyan. Di ba? May nababalisa tayo. Kasi alam mo, hindi ka mapapabuti. Amen? So, ito yung ito yung sinasabi ngayon ni Apostle Peter. Sabi niya, kung ikaw, leader, pinagkatiwala sa iyo, yung mga taong ito, maglingkod ka ng buong puso. Okay? Para Para magkaroon ng kapanatagan ay lahat mong nasasakupan. Amen? Hindi nila mararanasan yung takot na magutom sila. Wala silang mapuntahan sa oras ng sakuna. Doon magkaroon ng epidemya, walang problema. Amen? Hindi sila magkakaroon ng anxiety. Amen? So, napakahalaga. Lalong-lalo na sa mga pastor. No? Sa mga elders ng church. Napakalaga nito. Bakit po? Mayroon akong nabasa na 10 bagay, bakit mahalaga na gawin natin ng buong puso ang sinasabi ni Apostle Peter. Ito sabi. Sabi niya, bakit kailangan natin gawin? Una, ang mga damit ngayon, paiksi ng paiksi. Amen? Dami naglalakad, wala basta. Shorts. Wala na. Paiksi ng paiksi. Yung tinatago ngayon. Di ba? Naku, kita na. Pangalawang bagay, wala nang, wala nang kasarinlan ang mga tao. Totoo. Pinupost natin yung gender equality. Kaya pag nakakita ka, ang ganda, sisilipin mo muna kung babae talaga. Napipeki ka. Wala na kasarian. Kaya kung makikita mo sa jeep, sa LRT, nakaupo yung mga lalaki, nakatayo ang babae. At wala na tayong pakialam kung matanda. May kapansanan, buntis. Basta ako, nakaupo, pagod din ako eh. Amen? Nangyayari po yan ngayon. Kaya napakahalaga na maipangaral natin to. Amen? Pangatlong bagay, wala nang hiya ang mga pinuno ngayon. Amen? Totoo. Basta sila makapurakot, ginagawa nilang negosyo ang kanilang pwesto. Tumatakbo sila para sa sarili nilang kapakanan. Hindi sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Amen? Parang natahimik kayo. Palakpakan natin. Seryoso, no? Totoo po ito. Nakikita po ng lahat ito. No? Pang-apat, ang mag-asawa, wala ng takot magtaksil. Totoo po yan. Galing ako sa isang kumpanya, korporasyon, na kapag nagkayayaan lang, gumimik, dare lang, one night stand na. Wala nang kahalagan o sagrado ang pagtatalig. Totoo po yun, nangyayari ngayon. Kaya responsibilidad ito ng mga pastor, elders, workers ng church. Ipahayag natin ang katotohanan. Ituro natin ang tamang daan dahil ang yan ang sabi sa atin. Kawikaan. Diba? Ituro natin ang dapat nilang lakaran na hanggang sa kanilang pagtanda ay hindi nila makakalimutan. Ano pa? Sabi dito, sabi dito, ang mga bata ay wala ng mabuting asal. Matapang pa sa magulang. Amen? Nangyayari ba? Matapang pa mga bata ngayon sa magulang. Diba? Yumuyuko ngayon, sumusuko ang magulang sa anak. Kaya napakahalaga na itong
tinuturo ni Apostol Pablo ay maituro sa mga bata habang bata pa. Okay? Yung character building napaka-importante sa mga kabataan. Ano pa? Ano ito pang sabi? Sabi dito, ang mga relasyon ngayon ay wala ng kahulugan. Eme na lang. Diba? Ito, wala nang kaseryosohan. Diba? Dapat ang relasyon natin, una sa Panginoon, seryosohin natin. Amen? Wala na eh. Amen? Seryosohin natin, mga kapatid. Kasi kapag minana natin sa Ama natin, yung ganong relasyon, intimate relationship, maibabahagi natin yan. Mararamdaman yan, mag-iilaw ka sa iyong komunidad. Amen? Magkaroon tayo ng mga mabubuting pag-uugali. Amen? O, kasi nandito yun eh, sabi niya, ang mga tao ngayon, wala nang asal. Diba? Sabi dito, ang mga damdamin ay wala ng puso. Diba? Totoo, hindi? Kaya napakahalaga itong sulat ni Apostol Peter eh. Ang mga ugali ay pabaya. Wala na talaga. No? Kaya sabi nila, pasama ang mundo. Why? Kasi hindi natin tinuturo yung tama eh. We don't fight for the truth. Hindi natin tinuturuan ang ating mga anak na magdesisyon ng tama. Diba? Kahit mali, sige lang, basta mabigyan mo ng pera. Nababribe yung magulang ngayon, yung mga leader. Nababribe. Kahit mali, nagiging tama. Basta. Amen? Amen? Agree, hindi? Parang ayaw ah. Palakpakan natin muna. Kaya napakahalaga. It's a fact. Kasi talagang ang mga bata ngayon, mahihina. Ito yun, napakahina. Dahil tinuturuan tayo na maging mahina ng bundong ito. They offer. Ino-offer tayo ng mga magagaan, masasarap. Diba? Ayaw maghirap. Wag. Diba? May paraan naman eh. Diba? May paraan naman. Ito. Diba? Ay, hindi na marunong wala. Okay na yan, Papa. May washing machine naman. May dishwashing machine na nga rin eh. So, hindi na kaila problema yung maghugas ng plato. Hindi na kaila, may gano'n na kayo, may solusyon na. Rice cooker sa pagsasaing. Magaan na. Kaya ang problema, kahit yung teachers ngayon, namang problema. Mabigyan naman ng parusa yung anak, natutroma na ang estudyante. Magsusumbong sa nanay, susugod yung nanay. Pag napasama pa, ireklamo sa barangay, magsasampa pa ng kaso. Kaya yung mga teachers ngayon, hindi na rin magawa, parang naputulan na sila ng kamay. Hindi na magawa yung tamang disiplina. Bakit? Saan po dapat mag-uumpisa ang disiplina? Sa magulang. Because you are the leaders of this small flock. Amen? Kasi pinuputulan nyo na ng kamay yung mga teachers ngayon eh. Kaya nawawalan na rin sila ng silbi. Kasi tayo mga magulang, we tolerate our children. Ako, naranasan ko. Ako nabully ako nung high school ako. Kasi maliit talaga ako, di ba? Kita mo, payat, maliit kayo. Kaya, mga kaklase ko malalaki, binubuli ako. Kaya ako, naparusaan ako ng teachers ko, hindi ko makalimutan talaga. Nung high school ako, first year ako, si Miss Samson, science teacher na, pinatayo ako sa harap. Kasi, ang mga kaklase ko, umalis siya muna eh. Umalis siya, pumunta sa office. Pagbalik niya, ang iingay ng mga kasamahan ko, mga kaklase ko. Naglalaro ng gagamba. Nagpapaaway ng gagamba. May inabutan. Dahil ako mali, binuli ako, binigay sa akin yung mga gagamba, hawak-hawak ko ngayon. Hindi ako makaporma, lalaki nun eh. Bubugbugin ako ng mga yun. Binubuli nga kasi ako. So ako ngayon ang pinarusahan. Pinatayo ako dun, sa
Buong klase, para matapos yung klase, nasa harapan ako. Ganun. Adi pa. Hindi naman ako na-trauma. Anyway, nandito naman ako nakatayo sa inyo ngayon. Praise the Lord, di ba? Palakpakan muna natin. Iyon ang sinasabi ko sa inyo, kapatid. Huwag tayo balat sibuyas. Kung mahal ninyong mga anak nyo, hayaan mo maturuan ng mabuting asal. Amen? Hindi po sila papatayin ng mga teachers at lalong-lalo na kayo ang mga magulang. Hindi, iparanamdam mo sa kanila na ang pagdidisiplina mo dahil mahal mo sila. At kailanman ang nais ninyo ay mapabuti sila para magkaroon sila ng kapanatagan at sumunod sila sa inyo. Amen? Praise the Lord. Abi dito sa pangsampu, ang mga kabataan yan ay tamad. Pag tinawag inutusan pa ko, wait. So, napakahalaga, no? Kaya napaka-importante kung sinabi ni Apostle Peter, gampanan natin ng may buong puso ang pagtuturo at pagdidisiplina sa ating mga anak, lalong-lalo na sa mga pastor. Napakalaki. At napakalaking responsibilidad ito na ating tinanggap. Dahil, sabi ng kanta, di ba? Pinakataas-taas ang trono ang ating sinasamba at kinikilala. Ang nag-uutos atin ay wala nang higit pa. Di ba? So, wala tayong ibang gawin kundi magpasakop sa Kanya at sumunod ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen? Okay. Agree. Palakpakan natin muli. Next slide na tayo. So, pangalawang puntos ni Apostle Peter, no, sabi dito, in the same way, to para sa mga kabataan, no? In the same way, you are younger. Submit yourselves to the elders. Diba? All of you, clothe yourself with humility towards one another. Magkarespetuhan kayo, magkaklase, magkaibigan. Huwag niyong buyuhin sama-sama ang iyong mga kaibigan. Okay? Sabi diyan, because God opposes the proud but shows favor to the humble. Humble yourself before under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Pangako, no? Diba? Napakaganda ng bandang huli, no? In due time. Kaya may panatag kang hindi magkakamali. Kaya ituro natin to sa mga anak natin na i-honor ang ating Diyos. I-honor ang ating mga magulang, nanay at tatay, sa ating mga anak. Kasi napakahalaga po nito. Magkakaroon tayo naman, tayong mga magulang, magkakaroon naman tayo ng kapanatagan na hindi mapapasama ang ating mga anak. Dahil baon-baon nila ang salita ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay mabuti. Bakit? Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niya nga kung ilang hibla ang buhok mo. Alam niya rin ang plano niya sa'yo. Mga planong hindi niyo kaisasama, kundi inyong ikabubuti. Amen? No? So mga children, mga kabataan ngayon, naalala niyo sinabi ko kanina. Minsan driver ako ng Grab. Mayroon magkaibigan. Nakikinig lang ako. Pero pinigilan ko yung sarili ko na sumali doon sa usapan nila kasi bawal yun sa Grab. Kailangan respeto ang bawat. Pero hindi ko talaga nagugustuhan yung kanilang kwentuhan. Parang dalaga. At nagkikwentuhan. Isa sa hindi ko nagustuhan nila, may boyfriend ka ba ngayon? Sabi niya, wala, ganyan. Pero sabi niya, naisip mo ba na magkaroon ng girlfriend? I-try mo rin, sabi ng isa. I-try mo rin. Mayroon doon sa kaklan. Ang ganda sa school. Ganun lang kaisipan ng mga kabataan ngayon. Ayaw ng Diyos yun eh. Yung makipagrelasyon sa kapwa mo babae, papalalaki. Kino-consider na ngayon ng mga kabataan. Nakakatakot, di ba? Kaya napakalaki
napakalaking responsibilidad natin bilang magulang. Kasi pinababayaan na natin eh. Nagiging abala tayo sa mga pang-araw-araw. In fact, balikan ko, no, yung unang puntos. Anong yung mga kabalasian, yung mga yung bumabagabag na lang. Sa ating mga panahon ngayon, hindi na yung persecution, kundi itong mga responsibilidad natin sa bahay. Pinipili, inuuna natin yon kisa sa magdalo sa simbahan, magbasa ng Biblia. Inuuna natin. Di ba, nababalisa na tayo na kapag dumating na yung bill, kahit wala pang yung due date. Di ba? Nababagabag na tayo kapag wala tayong ihakain sa ating... Di ba? Tandaan mo, hindi ka mamamatay ng isang beses na hindi ka makakain. Ako, nung bata kami, takalian namin saging, okay lang naman eh. Hindi naman, lunch saging, saba, kasi libre lang yun sa amin, may tanim kami. Yeah. Hindi, kapatid, hindi naman kami namatay sa gutom. Kamuting kahoy. Diba? At ito pa maganda, nung panahon na yon, pag wala kang bigas, hihiram ka sa akin, pahiram namin isang takal. Ay, sige, sister. Hindi pa sister, sige, pasok ka lang sa bahay, kuha ka doon. Ganon kakumpiyansa ang taon ngayon. Ngayon, naku, hindi ka magkukumpiyansa. Bigas lang ang hiningi, baka. Di ba? So, ganon kalala ngayon. Di ba? So, dapat lang na ituro natin. Di ba? Di ba? Nakita mo na nagbago na ang panahon. So, huwag tayong matakot, huwag tayong mabalasa. No? Ang importante, magawa natin ang tama. Turuan natin ang ating mga anak na magdesisyon ng tama. Sabi ni Brother Digong yung sa anak niya, di ba? Pumili kayo ng mga kaibigan makakapagtulong sa'yo na mabuild yung karakter nyo. Hindi yung hilain kayo sa masama. Pag alam nyo ng masama, anong batayan mo? Salita ng Diyos. Kaya mahalagang binabasa lagi ito. Nandito yung katwiran eh, di ba? 2 Timothy 3:16-17. Di ba? Itong mga salitang ito ay hiningahan ng Diyos na para makatulong, na magtuturo. Di ba? O, makapag-review. Para ma-train tayo ng tama. Di ba? Nalalaman natin yung tama, kaya naisusunod natin yung tama, na ipaglalaban natin ang tama sa mabuti. Napakahalaga, napakaganda, no? At ang pinaka-importante dito, dapat marunong tayong magpakumbaba. Fill ourselves with humility. And mo ngayon, maraming road rage sa kalsada. Na-overtaken lang. At ano, magdadrive ka. Si-signal light ka ngayon. Magsi-signal light ka kakanan o kakaliwa. Imbis na, yung standard doon, hihinto ka kasi signal light kakaliwa siya, bibigyan mo siya. Hindi ngayon, walang gano'n ngayon. Alam mo kakaliwa siya, overtaken mo, hindi ka magbibigay. Gano'n ang ugali ng tao ngayon. Kaya, ano nangyari? Nagkakaroon man ng road rage. Di ba? Kasi, iba na asal natin eh. Hindi ko alam anong bakit nag-ibago. Kasi nagbago din tayo ng sistema ng pagtuturo eh. Natutolerate natin yung mali. Kaya ngayon, namumuhay tayo sa mali. Kaya it's about time na ipaglaban natin yung tama. Ituro natin ang tama sa ating mga anak. Huwag natin paalikabukan yung Biblia ninyo sa bahay. Alam ko lahat kayo meron. Diba? Kaya binigay ko lang yung texto reference nyo kanina. Basahin nyo. Mag-research kayo, magbasa kayo. Ano ba ang nais ng Diyos sa akin? Bilang ama at bilang ama. Bilang nanay, ang nanay, ako'y ilaw ng tahanan. Kailangan gabayan ko aking anak. Diba? Turuan niyo yung anak na maging tumanggap at humarap sa mabibigat na responsibilidad. Dahil ang isang ama ay haligi ng tahanan na dapat nagpo-provide, hindi yung puro palalo ang anak. O hindi mag-inom, magsugal, kaya kawawa yung asawa. Imbis na ikaw ang magpo-provide, si misis nagtrabaho na. Paano niya pa ngayon magampanan yung trabaho niya bilang pagtuturo sa mga anak? Kasi, tayong mga tatay, wala nang ginawa, kundi puro kalokohan.
Diba? Puro taliwas sa kalooban ng Panginoon. Tandaan mo na ikaw ay head of state, head of the family na inatasan ng Diyos na alagaan ang iyong mga anak. Ibigay at i-provide ang kanilang pangangailangan. Pag-aralin sila sa anumang pagsikapan mo na maipagtapos sila ng pag-aaral. Huwag mong piliin na, magtrabaho ka na anak. Kasi wala tayong pera eh. Hindi kahirapan ang sagot para mabigyan natin ng tamang edukasyon ang ating mga anak. Pagsikapan natin na mapag-aral natin sila. Kasi yun lang ang paraan, lalo-lalo na dito sa bansa natin, na mabago. Hindi mo mapamana yung kahirapan na dinanas mo. Kasi yun ang katwiran natin eh. Mahirap lang kami, ayaw ko paranas sa anak namin kahirapan. Kaya binibaby natin yung mga anak, pinapahina natin yung mga anak. Hindi na tuloy marunong ng tamang tumanggap ng responsibilidad. Easy-easy na lang, happy-go-lucky yung ating mga anak. Diba? Kasi hindi natin naituro eh. Amen? So ito, sabi dito, turuan natin na magiging mabuting tao, maging mapagpakumbaba, marunong rumispeto sa kapwa-tao. Diba? Pag nakasalubong ng matatanda, batiin. Diba? Pagka nakakita ng matanda sa sasakyan, nakatayo, paupuin. Diba? Yung paggalang. No? Ako, talagang nag-guilty ako nung last year yata yun, nung pag-uwi ko sa amin sa probinsya. Nandun mayroon pa ganang ugali eh. Nakasalubong ko yung matanda. Siyempre, hindi ko naman kilala kaya hindi ko binati. Ako binati ako. Dahil sa akin ng matanda, ang gandang umaga. Nahiya ako bigla sa sarili ko. Diba? So, tuwan-tuwan naman ang binati ako. Okay, sarap pala. So, gawin natin. Kahit hindi natin kilala. Ay, kumusta po? Ang gandang umaga po. So, turo natin sa mga anak natin. Ito na yung baby na ni Pastor. Ang galing eh. Nag-bless eh. Praise the Lord. No? So, ituro natin. Gawin natin yan. Mga kabataan, marunong tayong gumalang sa mga nakakatanda. Amen? Kasi kaya ako natutuwa. Kaya ako, sabi ko, masasabi ko talagang puspos ako ng gagalakan pagka yung anak ko, babae, kasi nag-e-intern sa Iloilo, si Ate Gail. Sabi siya sa amin nung last week ba yun eh. Sabi niya, pa, nag-church na rin ako dito. Diba? Sino bang hindi matutuwa nung ganung tatay? Na ganun ibalita. Diba? Nag-church na rin. Ano yan? Sa Baptist po, kasi ito yung pinakamalapit sa amin. Hindi kung ikaw tatay, di ba matutuwa ka, magagala ka sa puso mo kasi alam mo na yung anak mo siguradong mapapabuti. Bakit? Hindi niya kinakaligtaan yung pagdalo eh. Hinahanap-hanap niya ang paglilingkod sa Diyos. Importante yan sa mga kabataan. Ha? Mga kabataan, importante yan. Sabi sa Mateo, di ba? Knock and you will be open. Seek and you will be find. Di ba? Ask and you will be received. Diba? So, mahalaga po yan. Mahalaga sa atin yan. No? Na imaituro na kapag may kailangan tayo, humingi tayo sa Panginoon. Kapag may problema tayo, hanapin natin ang Diyos. Dahil hindi tayo magkakamali at hindi niya tayo pababayaan at hindi tayo mabibigo kapag sa Kanya tayo ay lumapit. Amen? Imbis na magkakaroon tayo ng disturbance sa ating puso. Ang amin ngayon, nagpapakamatay na. Hindi kaya yung responsibilidad eh. Sumusuko sa buhay, hirap ng buhay. Kaya ngayon, ayaw na mag-anak ng marami. Kaya ako, nung last message ko, sabi ko, parang nasa harvest time na ako. Bakit? Nalampasan ko ng pinakamapait. Nakalampas ako ng pinakamapait na pangyayari sa buhay namin eh, ni Mami. Dumating din kami maabot na nga kami sa paghihiwalayan eh. Totoo po yan. Ang buhay natin, dumadaan sa ganon. Huwag lang natin tambayan. Dumadaan talaga sa buhay ng tao, yung mapait. Pero kapag alam mo kung kanino ka lalapit, tiyak ko, aahon ka sa ganong sitwasyon. Amen? Hindi ka pababayaan ng Diyos eh. Lagi ka na kawawa.
Dahil ayaw ng ama yan eh. Mayroon bang ama gusto kawawa anak? Wala ganun. Lahat yan gagawin para mapabuti yung anak. Amen? Amen yun. So, ganun po. Palakpakan muna natin yung Panginoon. Kaya napakaganda nitong mensahe. So, gawin natin to para hindi maranasan ng mga next generation ang mga ganitong pakiramdam. Nagkakaroon tayo ng takot, kahinaan, nababagabag tayo at ang solusyon, pakamatay na lang. Eh, hindi naman nila alam na mayroon pang life after death. Mas malala pala. Dahil wala nang katapusan, wala nang pag-asa yun. Di habang buhay ka na, di ba? Nababasa natin sa Biblia, naglalagablab na apoy na hindi namamatay. Di ba? Sabi sa Mateo, nagngipit ang mga ngipin mo sa hirap. Di ba? Gusto mo bang maranasan? Eh, di mas mahirap yun. Eh, ngayon, habang nandito ka, may pag-asa ka pa, kapatid. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kapatid, ihahaon ka niya. Ihahaon ka sa kahirapan na ninananas mo ngayon. Amen? Alakpakan. So, napakabilis lang. So, yung pangatlong puntos, no? Mayroon na pala akong kwento. No? Isang kwentong barbero na nakakatuwa bago natin yung pangatlong puntos. Sabi ganyan, sabi kasi doon kanina sa definition natin, sinulat daw ito, doon sa introduction, sinulat ito ni Apostol Peter sa mga mananampalataya para masunod natin yung standard of faith ng ating mga pananampalataya. So sabi doon, kwentong barbero, sabi doon, sa isang simbahan, may dumating na isang lalaki, duguan. Tumatakbo, pumasok sa simbahan. Sabi niya, Father, magkukumpisal ako. Bakit? Ano yun? Kumpisal. Father, nakapatay ako ng tao. Patawarin mo ako. Ganun yung kumpisal, di ba? Father, patawarin mo ako. Nagkasala ako. Anong kasalanan mo? Nakapatay ako ng tao. Bakit mo naman pinatay? Kasi Father sinabi ko kasing walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Pinilit niya. Sabi niya, hindi, may Diyos. May Diyos. Sabi ko, wala nga. Walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Pinipilit niya, Father. Kaya sinaksak ko siya. Patay. Kaya sabi ng tao, ikaw, Father, naniniwala kang may Diyos? Ang sagot ni Father, dati. Ganun din kayo. Pag sa sitwasyon, ikaw na, ano sasagot mo? Fake news lang yun. Praise the Lord. Pagka nakarating tayo sa ganong sitwasyon, anong sabi ng Panginoon? 3 puntos. Cast all your anxiety to Him because He cares for you. Amen. Mayroon mang mga pangyayari hindi ka aya-aya, anong mga kalagayan mo ngayon, kapatid. Mayroon ka bang mabigat na karamdaman? Ano man ang bibigay na sa iyo ng kabalbalasian, sabi ng Panginoon sa iyo ngayon, kapatid, cast all your cares or cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen? Palakpakan muna natin kasi parang malungkot kayo. So, kapatid, ito po ang nais ng Diyos sa atin. Lahat ng nagbibigay sa iyo ng disturbance, ilapit natin sa Kanya. Cast all your cares to Him because He cares for you. He cares for you, kapatid. He cares for you. Huwag tayong pumunta. Aminado ako dyan, sister. Baon kami dati sa utang. May utang kami sa Bombay. Pag-asa. Sa marami. Maraming, lahat ng utangan. May SSS Pag-ibig loan. May salary loan pa dahil sa kumpanya. May co-op loan pa. Sabi ko sa'yo, yung sistema ng buhay mo, utang-bayad, parang hindi ka na makaon, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Pero nagpapasalamat ako sa taong nag-share sa akin, sa Panginoon. Sabi niya, alam mo, hindi mo kailangan ng trabaho o pera. Kailangan mo ng Diyos. Kailangan mo ng Diyos. Kaya ako pinupuri ko yung Diyos
nagpapasalamat ako sa Diyos. May tao siyang ginamit para ibahagi ako o i-share ang Diyos sa buhay ko. At nagpapasalamat ako, binigyan niya ako ng mabuting puso para tanggapin siya. Kaya, ito ako ngayon, nakakatayo ako sa iyo. May pag-asa na ako ngayon sa Kanya. Yung asa, burado na, tsaka yung wala na. Wala na si Bombay, wala na rin. Dumadaan pa sa amin, Bombay, utang ka. Hindi na. May Lord na ako di ba? Amen? Palakpakan. So yung pag-asa ko, na kay Kristo na. So, maniwala ka kapatid, cast all cares to Him. Hindi ka na, mawawala yan, mabubura yan. Huwag kang mabalisa sa ano pa mga bagay sa mundong ito. Dadaan lang yan. Makakaraos din tayo. Amen? Ang importante, maipaglaban natin yung standard of faith bilang isang Kristiyano. Na kapag nalagay tayo sa sitwasyon, piliin natin yung tama. Amen? Ayos ba? Saan ba ka mababain ako ni Pastor? Amen. No? Salamat sa Panginoon. So, yun lang. Napakabilis ng aking mensahe. Pero ito po ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen? Okay, sige. Sa pagtatapos ko, ano pong sabi? Conclusion ng Isaiah 40:32. Sabi dito, even youth grows tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary, but will walk and not be faint. Gandang pangako, no? Diba? Palakpakan natin yung Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. No? Samahan mo ko sa aking panalangin. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan, ikaw po'y aming pinupuri at pinapasalamatan sa mga oras na ito sa pamamagitan ng mensahe mo sa amin, O Diyos. Salamat, Ama. At kami po'y pinatubayan ninyo, inaingatan ninyo, pinagkakalooban ninyo ng aming pangangailangan sa araw-araw. Inilalayo mo kami sa mga karamdaman. Binibigyan mo kami ng kalakasan at karunungan. Salamat po at nararanasan namin ang iyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Kaya narito kami, ibinabalik namin at papuri at pagsamba sa iyo lamang. Sa iyong pangalan lamang, Ama, kami luluhod at mananampalataya. Ama, sa mga oras na ito, itinataas namin lahat ng panalangin ng bawat isa, bawat pamilya na narito, O Diyos. Dinggin mo ang aming mga panalangin. At the same time, O Lord, itinataas namin ang bawat ministeryo ng iyong iglesia. Patnubayan mo at ingatan ang bawat manggagawa, maging janitress ng school, teachers, pastors, elders, workers, lalong-lalo na ang aming head pastors na si Pastor Rafi, maging ang buong pamilya niya, O Diyos. Lumalapit kami sa inyo. Pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, at ilayo mo sa anumang kapahamakan. Bigyan mo pa po sila ng mahabang buhay, nang sa ganon mayroon pong mag-guide at magtuwid sa bawat isa na naliligaw, Ama. Patnubayan mo ang bawat isa, ang bawat pamilya. Dinggin mo ang bawat panalangin ng bawat isa. Abutin mo pa ang bawat anak mong nawawala, O Diyos. Gumamit ka ng mga tao para maranasan din po nila ang dakila mong pag-ibig sa kanila. Ito po ang aking samod na langin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing. Now I'm shouting,
I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. You got me dancing, and now I'm shouting.